Part 31, Cassandra. Happy afternoon mga masugid kong tagapakinig. Nako, exciting na talaga ang mga pangyayari. Akala nyo ba tapos na ang bakbakan matapos ang runway? Eto na tayo sa bagong kabanata at sa pagkakataong ito, lumipat ang tensyon mula sa entablado patungo sa hapagkainan. Sabi nga nila ang alak kapag pumasok na sa katawan, nilalabas sa mga sekretong pilit ibinabaon. Sa gitna ng tawanan at tagayan, may mga matang nagmamasid, may mga pusong nagngingit-ngit at may mga kamay na hindi na mapigilan ang panganginig sa inis. Ngayong gabi, hindi lang baso ang mababasag, kundi pati na ang mga maskara na pilit sinusuot ng bawat isa. Mapanindigan pa kaya ni Michelle ang kanyang pagiging perfect kung pati ang mga taong nasa paligid niya ay tila bumabaliktad na. At itong si Garrett, bakit tila mas pinipili niyang maging shield ni Cassandra kaysa babaeng kasama niya ngayon? Pero teka mga listeners, may mas malalim pang panganib na naghihintay sa dilim. Habang abala sila sa selos at tapatan, may isang sasakyang nakabuntot, naghihintay ng pagkakataon. Sino ang nagmamasid at ano ang tunay na proposal na dala ni Delton na magpapabago sa laro ng paghihiganti ni Cassandra? Humanda na kayo dahil sa kabanatang ito, ang clueless ay magiging dangerous. Nakarating kami sa resto bar, nagkakasiyahan naman ang mga kasama naming nauna na. Nakapag-order na rin sila ng mga pagkain at alak. Miss Cassandra, dito ka na maupo. Wika na isang model at saka tinuro ang isang upuan. Naupo na ako habang si Garrett naupo ka agad sa tabi ko. Makikipagsiksikan pa sana si Michelle na may magsalita. Miss Michelle, dito ka na maupo. May nakaupo na dyan eh. Saan na isang designer? Napataas ng kilay si Michelle at ipipilit pa sanang gusto niya nang maupo na kagad ang nakabuo nang makabalik ito sa table. Miss Michelle, dito ka na sa tabi ko. Tawag ng kapwa niya model. Napatingin sa akin si Michelle pero blanco ko lang siyang tiningnan. Naupo siya sa kabilang side ng lamesa kung saan katapat ko siya. Cheers sa matagumpay na runway show! Sigaw ni Desiree at sa kanya itinaas ang baso niya. Nilagyan naman ni Garrett ng alak ang baso ko. Kinuha ko na yon saka ako tumayo. Cheers everyone! Proud na proud ako sa inyong lahat dahil nabigyan nyo ng magandang performance lahat ng mga bago nating collections. Ani ko sa kanila. Tumayo na rin sila habang hawak-hawak ang mga baso nila. Sabay-sabay naming itinaas yon at sabay-sabay ding ininom. Ang tapang! Natatawang reklamo ng isang staff na ikinatawa naman nila. Mahalata mo lang talaga ang mga taong hindi masyadong nagiinom. Nanguha ko sa piniprito nilang karne at saka yun nilagyan ng kanin at kumain. Nagutom ako sa tagal ng runway show. Hindi ako nakakain ng dinner kanina dahil kailangan kong makasiguro na okay ang lahat. Napatingin ako kay Garrett nang lagyan niya ng prito ng baka ang pinggan ko. Kumain ka ng kumain. Alam kong pagod na pagod ka ngayon. Aniya. Napatingin ako sa mga kasama naming napapangiti na lamang. Thanks, sagot ko at saka yun kinuha at sinubo. Tiningnan ko si Michelle at saka siyang inisian. Nagingit-ngit ang mga ngipin niya at saka niya tiningnan si Garrett na hindi naman nakatingin sa kanya. Mukhang di na talaga maganda ang relasyon nilang dalawa. Base sa pagkakaalala ko, baliw na baliw si Garrett kay Michelle bago ko umalis. Ano bang naging ugali ni Michelle habang silang dalawa ni Garrett? Hindi ba natahimik ang isip niya dahil sa pag-aakala na baka gawin din ni Garrett sa kanya ang ginawa nito sa akin? Palihim na lamang akong napangiti. Mukha namang mahal ni Michelle si Garrett eh, pero si Garrett nang umiiwas sa kanya. Nagpatuloy pa ang kasiyahan namin. Tuwang-tuwa silang lahat habang nagkukwentuhan. Pinupuri nila ang naging performance ni Elise sa naging last walk nila habang si Michelle napapaismid na lang. Proud ka na doon? Hindi mo narinig na akong pinag-uusapan, umpisa pa lang ng show? Di na nakatiis sa saad ni Michelle. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila. Magaling ka naman talaga, Miss Michelle, dahil matagal ka na sa trabaho mong to. Pero aminin natin na nabigyan talaga ni Elise ng justice ang mga gown na suot niya. Pagtatanggol ng isang model kay Elise. Napapangiti naman si Elise saka pinasalamatan ng mga to. Magaling naman tayong lahat eh. Hindi rin naman magiging magandang performance ko kung di dahil sa pagpapalakas si Miss Cassandra sa mga loob natin. Napaka-humble na saad ni Elise na ikinasang-ayon naman ng lahat. Nang inumin ko ulit ang alak, tiningnan ko si Michelle na iba na ang ekspresyon ng mukha. Ngayon, alam mo na ba ang pakiramdam nang wala kang kakampi? Tiningnan ko si Garrett na tahimik lang kumakain sa tabi ko. Bakit nga ba siya biglang nagbago?
Tiningnan ko si Michelle. Masama na tong nakatingin kay Garrett. Para bang hinuhuli niya ang mga mata ni Garrett pero hindi naman tumitingin si Garrett sa kanya. Nang makaramdam ako ng pagkaihi, tumayo na muna ako pero kunwaring na out of balance dahilan para matumba ako kay Garrett. Mabilis naman akong inanalayan ni Garrett. Tiningnan ko si Michelle na kunot noon na nakatingin sa akin. Ayos ka lang ba? Mukhang napaparami ng inom mo ng alak. Nag-aalalang wika ni Garrett. I'm fine, thanks, sagot ko. Nakatingin na rin sa amin iba pa naming mga kasama. Okay lang po ba, Miss Cassandra? Tanong ni Alice. Ngumiti at tumango ako. Hawak-hawak pa rin ako ni Garrett para alalayan ako. Nakakuyom ang mga kamao ni Michelle dahil sa inis. Hindi naman siya makareklamo dahil kapag nagsalita siya, malalaman na nila na may relasyon silang dalawa. Restroom lang ako. Pagpapaalam ko sa kanila. Samahan na kita, Miss Cassandra, ani Alice, saka ito lumapit sa akin. Binitawan naman ako ni Garrett nang umalis na ako. Sip-sip. Rinig kong saan ni Michelle kay Alice pero hindi na yon pinansin pa ni Alice. Sabay na kaming pumasok ng restroom. Nang makaihi na ako, naghugas na ako ng kamay ko. Namabas din ang kabilang cubicle room si Alice. Miss Cassandra, kapatid mo si Miss Michelle? You have the same surname kasi. Kuryosong tanong ni Alice. Tiningnan ko siya sa salamin. Walang masyadong nakakaalam ng relasyon namin ni Michelle. Dahil simula bata pa lang kami, magkahiwalay na kami. Ibang school dahil mag-iba naman kami ng kinuhang course. What do you think? Balik kong tanong. Nahihiya namang umiti si Elise. Not sure po, Miss Cassandra, pero kung magkapatid man kayo, ang layo niyo sa isa't isa. May pagka-inosente ang mukha ni Miss Michelle pero iba ang sinasabi ng ugali niya. Basta, I don't like her. Ani at bahagya lamang akong ngumiti. Nang matapos na kaming dalawa, bumalik din kami kaagad. Nagtatawanan pa rin silang lahat habang nagkukwentuhan. Ang iba sa kanila, namumula na ang mukha dahil sa kalasingan pero alam ko naman, alam nila ang limit nila. As long as kaya nilang umuwi ng mag-isa, walang problema doon. Miss Cassandra, mawalang galang na po. Pwede po bang magtanong about your personal life? Kung okay lang naman po. Malakas ang loob nilang magtanong sa akin dahil may epekto na ng alak ang katawan nila. Sure, no problem. Sagot ko sa kanila. Napatingin ako kay Garrett nang bigyan niya na naman ako ng pagkain. Kukunti pang nakain mo kanina. Kumain ka ng kumain. Ani Garrett? Nangaasar naman na silang lahat dahil sa kaswita ni Garrett sa akin. Bagay kayong dalawa, Miss Cassandra. Napapansin namin parang close kayong dalawa sa isa't isa. May relasyon po ba kayo? Tanong ng isang model habang pangiti-ngiti ito. Tinignan ko si Garrett pero nakangiti lang ako. Kita ko naman sa gilid ng mga mata ko, sunod-sunod na uminom ng alak si Michelle. Miss Cassandra, ex-husband mo si Sir Garrett? Narinig ko lang kasi sa office sa dati kayong mag-asawa, tanong ni Gladys. Ang nagtanong kanina kung pwede ba akong tanungin about my personal life. Sayang naman kung mag-ex na lang kayong dalawa, bagay pa naman kayo. Tila nang hihinayang na wika pa ng iba. Tiningnan ko si Michelle na hindi na magandang itsura ng mukha niya. Lasing na rin siya dahil sa dami ng ininom niya. Di magtatagal may masasabi siya kapag hindi niya kinontrol ang sarili niya. Anong bagay sa kanilang dalawa? Di naman sila maghihiwalay kung maayos ang naging relasyon nila at kung maging mabuting asawa si Cassandra sa kanya. Sabat ni Michelle. Napatingin na lang sa kanya ang mga kasama namin. Lasing ka na, Michelle. Umuwi ka na. Wika ni Garrett sa kanya. Galit namang sinangge ni Michelle ang baso niya dahilan para mabuhos ang laman nitong tubig. At ako pa ang lasing ngayon. Ano? Ihahatid mo siya tapos ako pauuwin mo mag-isa? Galit niyang sigaw kay Garrett. Hindi ba't mas maganda namang tingnan yon dahil may pinagsamahan sila unless may secret relationship kayong dalawa? Sabat naman ni Gladys. Nag-ingit-ngit ang mga ngipin ni Michelle sa inis. Tumayo si Michelle at sa kanya tiningnan si Gladys. Hindi naman nagpapatalo si Gladys. Hindi na maganda ang patutunguhan nito, lalo na't pare-pareho na kaming may alak ang katawan. That's enough. We came here to celebrate, hindi para mag-away-away kayo. Pag-aawat ko na sa kanila dahil baka magkagulo pa. Napapairap naman si Michelle. Masyado kang pabida eh. May riing sambit ni Michelle sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya na para bang anumang minuto hihilahin na ang mga buko ko. 3 oras na rin naman na kami dito sa resto kaya't unti-unti nagkakaroon ng tensyon dahil sa alak. Lasing ka na nga siguro, Michelle. Mabuti pa umuwi na rin tayong lahat.
saad ko at pinaramdam ko na mas mataas pa rin ang posisyon ko sa kanya. Ngumisi naman siya at saka siya tumawa na para bang may nakakatawa sa sinasabi ko. Bakit hindi mo sila sagutin? Bakit hindi mo sabihin kung bakit kayo nagkahiwalay ni Garrett? Ayaw mo bang malaman nila na hindi ka naman talaga minahal ni Garrett? Ani Michelle. Michelle, that's enough. Pag-aawat din ni Garrett sa kanya. What? Siya na naman ang kakampihan mo. Totoo naman, 'di ba? Hindi mo minahal si Cassandra. Pinilit ka lang namang pakasalan siya dahil may nangyari sa inyong dalawa. Nasa unang panahon pa ba tayo para panagutan mo siya dahil may nangyari sa inyo? Naiiling na wika ni Michelle. Sa tingin niya ba, mapapahiya niya ako sa mga sinasabi niya? Nilalagay niya lang ang sarili niya sa kahihiyan. Nilagyan ko ng alak ang baso ko at saka ko yon ininom habang nakatingin ako kay Michelle. Ano bang problema mo, Miss Michelle? Masyado kang bitter sa relasyon nilang dalawa. Ikaw ba yung kabit? Lakas loob na singit ni Gladys. Di ko akalain na maanghang din pala ang mga salita ni Gladys. Hindi ko sila masyadong kilala dahil hindi ko naman nakakasama madalas ang mga model. Tinaasa ni Michelle ang kilay si Gladys. Kahit nalasing na siya, mukhang alim pa rin niya ang ginagawa niya. Hindi niya maamin na siya talagang dahilan kung bakit naghiwalay si Garrett. Maayos naman ang relasyon nila ngayon. Kung di talaga minahal ni Sir Garrett si Miss Cassandra, bakit maasikaso at maalaga pa rin siya kay Miss Cassandra? Bakit mas better ka pa sa kanila? Sabat na rin ni Elise. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Michelle. Tiningnan niya ako. Matamis ko naman siyang initian. Wala kayong alam. Hindi na natuloy ni Michelle ang sasabihin niya nang lapitan na siya ni Garrett. Ihahatid ko na siya sa labas para makauwi na siya. Mag-aabang lang ako ng taxi. Ani Garrett na ikinatango naman nila. Hinina na ni Garrett si Michelle pero nagpupumiglas pa rin si Michelle. May mga sinabi pa si Michelle na hindi na namin narinig nang makalabas sila. Umuwi na rin tayong lahat dahil masyado ng malalim ang gabi. Ayoko namang mauwi sa hindi magandang pangyayari ang celebration natin. We should know our limits sa alak. Ani ko sa kanilang lahat na ikinatango naman nila. Binayaran ko lahat ng mga gastos namin, saka kami sabay-sabay na lumabas. Naabutan pa namin nag-uusap si Michelle at Garrett. Dinig naman ang galit ni Michelle kay Garrett. Na makita kami ni Michelle na pahinto siya. Hindi pa pala kayo nakakaalis, ani Gladys. Ano bang pakialam mo? Kung makapagsalita ka, akala mo nasa itaas ka na. Tandaan mo, nasa ibaba ka pa rin. Gigil na sigaw ni Michelle kay Gladys. At sa tingin mo, dahil nasa tuktok ka na, hindi ka nababagsak? Bilog ang mundo, Miss Michelle. Hindi palagi aayon sa iyong panahon. Sagot ni Gladys. Nang may humintong sasakyan sa harap namin, napatingin kaming lahat doon. Bumaba naman si Delton. Anong ginagawa niya dito? Madaling araw na pero gising pa rin siya. Paano niya nalaman na nandito ko? Interesting. Sinong sinusundo mo dito, Delton? Ang magaling ko bang ate? Iba talaga yung nararamdaman ko sa inyong dalawa eh. May relasyon ba kayo? Wika ni Michelle. Kapatid? Magkapatid silang dalawa ni Miss Cassandra. Bakit ang layo ng ugali nila sa isa't isa? Dinig kong bulungan ng mga model. Nilapitan ako ni Delton. Hindi pinansin ang sinabi ni Michelle sa kanya. What are you doing here? Tanong ko sa kanya. Nalaman ko lang na nagse-celebrate kayo kaya't sumunod ako. Kanina ka pa ba dito? Gulat kong tanong. Tumango naman siya. Bakit di ka pumasok para sa sumama ka sa amin? Hindi naman ako invited eh. Tsaka hindi naman ako kasama. Hinintay lang kita para ihatid kitang umuwi. Tila kinikilig naman ng mga kasama ko na nakakarinig sa mga sinasabi ni Delton. Ang gwapo-gwapo ni Sir Delton. Puri ni Gladys. Di ba crush mo siya? Bakit hindi ka sumabay na umuwi na din? Pang-asar pa ni Gladys kay Elise. Napatingin ako kay Elise na namumula ang mga pisngi. Hindi ko alam kung sa kilig ba na nararamdaman niya o dahil sa alak. Nilapitan ni Michelle si Delton. Saka itong inisian. Masyado kayatang interesado kay Cassandra, Delton. Do you like her? Hindi ka ba nahihiya kung sakaling ang nililigawan mo si Cassandra? Tira-tira na lang siya ng pamangkin mo. Ex-wife na yan ng sarili mong pamangkin. Nakangising saad ni Michelle. Blankong tinignan ni Delton si Michelle. How about you, Michelle? What are you doing here with your sister's ex-husband? Baliw na wika ni Delton. Nainis ang mukha ni Michelle at sa kanya, tinaasa ng kilay si Delton. Lasing na talaga si Michelle.
Mabuti pa iuwi mo na siya, Garrett. At baka kung ano pa ang masabi niya. Utos niya kay Garrett na ikinatango naman ito. Hinila na ni Garrett si Michelle. Ano ba? Hindi pa ako tapos. Dati pa lang alam ko na merong something sa inyong dalawa eh. Bago kayo maghiwalay ni Garrett, may something nang nangyayari sa pagitan ninyong dalawa. Sabihin mo nga, Cassandra, hindi pa ba kayo hiwalay ni Garrett pero lumalandi ka na dito kay Delton? Michelle, galit na sigaw ni Garrett. Umuwi ka na. Sarili mo lang pinapahiya mo. May dieng wika ni Garrett sa kanya sa piritang hinila si Michelle patungo ng parking lot. Sinakay siya nito at pabagsak pang sinarado ni Garrett ang pintuan. Magkapatid pala kayong dalawa? Tanong ni Desiree. Napabuntong hininga naman ako at saka ako tumango. Yeah, pero hindi kami close sa isa't isa. Sinagot ko na ikinatawa naman ni Desiree. Halata nga, natatawa niyang sambit. Sige na, umuwi na kayong lahat. Mag-iingat kayo at siguraduhin ninyong makakauwi kayong ligtas. Lahat, sabi ko na ikinatango nila. Iyahatid pa rin kita. Palagi ka kasing busy eh. Mahirap hulihin ang schedule mo kaya sinadya na kitang puntahan dito. I have a proposal for you. Ani Delton ay kinakunot ng noo ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Binuksan niya ang pintuan sa passenger seat at saka ko tiningnan. Let's go, aniya pa. Tiningnan ko naman ang mga team ko. May sasakyan ba ang lahat? Tanong ko. Yes ma'am. Sabay-sabay nilang sagot kaya napatango-tango ako. Sige Miss Cassandra, sabay ka na kay Sir Delton. Wika ng isang model na ikinatango ko na lamang. Sumakay na ako sa passenger seat. Umikot naman si Delton sa driver seat sa kanya ito pinaandar. Anong ginagawa mo dun? Ba't parang nakabuntot ka na lang palagi sa mga galaw ko? Sinusundan mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Di naman, pero kapag kasama mo si Garrett, asahan mo, nasa paligid lang ako. Wala akong tiwala sa pamangkin ko, Cassandra. Lalo na ngayong gusto ka niya ulit ligawan. Natawa naman ako sa sinabi niya. Saan mo naman nakuha yan? I heard them. He wants to court you? Napapailing na lang ako sa kanya dahil palagi na lamang siyang nagsiselos kapag nagkikita kami. O baka naman nagkakamali ka lang at si Michelle ang gusto niyang ligawan ulit. Ano nga pala yung sinasabi mong proposal? Pag-iiba ko ng usapan. Sinandal ko ang ulo ko sa bintana dahil nakakaramdam na ako ng antok. Excuse lang yon para naman hindi sila magtaka kung bakit kita pinupuntahan, sagot niya. Natatawa at napapailing na lang ako sa kanya. Pinikit ko ang mga mata ko dahil tinatangay na ako ng antok. Kinurap-kurap ko ang mga mata ko nang magising ako. Ramdam ko pang sakit sa mga mata ko. Kinapa ko ang cellphone sa side table ko dahil doon naman to palaging inilalagay. Nakapikit na rin ang mga mata ko dahil sa puyat. 2:00 na madaling araw nang makauwi kami. Nang maalala ko naman na kasama ko si Delton na umuwi kagabi ay napabalikwas ako sa kama ko. Nilibot ko ang paningin ko pero nasa loob naman ako ng sarili kong kwarto. Wala rin naman siya dito. Binuhat niya ba ako kagabi pagkarating namin? Bakit hindi niya na lang ako ginising? Napabuntong hininga na lamang ako. Tsaka ko hinilot ang sentido ko. Sa pagod, antok at sa epekto ng alak ay hindi na siguro ko nakamalay. Ni hindi ko man lang naramdaman na binuhat niya ako at ibinaba ng kama. Bumaba na ako at saka ko naghilamos at nagmumog sa loob ng CR ko. Paglabas ng kwarto ko ay narinig ko pa ang ingay ng nagigisa. May kasama ba ako dito? Amoy na amoy ko ang amoy ng bawang at sibuyas. Dumiretso na ako sa kusina ko at doon ko nakita si Delton, nakasuot ng apron. Dito ka ba natulog? Tanong ko. Mabilis na naman akong hinarap. Gising ka na pala. Nilapitan ko siya at saka ko tingnan ang mga nakaready na sa lamesa. Hindi ka umuwi kagabi? Tanong ko na naman dahil hindi niya ako sinasagot. Hindi na ako umuwi pero wag kang mag-alala. Sa sofa ako natulog. Pansin ko na may nakasunod na sasakyan sa atin kagabi kaya hindi na ako nakampante. Hindi na ako umuwi. Ayokong iwan ka dito ng mag-isa. Nagsalubong ang mga kilay ko sa sinabi niya. May sumusunod sa amin? What do you mean? May nakamasid sa akin? Tanong ko, bakas ang takot dahil naalala ko yung nangyari sa akin on sa harap ng civil registrar. Muntik na akong mamatay doon. Hindi ko masasabi kung may kinalaman ba sa'yo.
O kung may kinalaman sa akin dahil sasakyan ko ang gamit natin kagabi. Sagot niya. Naupo naman ako. Umagang umaga pa lang pero sinalubong na ako kaagad ng problema. Paano ko nasa paligid na naman ang taong gusto kong ipapatay? Wala pa rin bang ibang balita sa taong muntik na akong patayin noon? Tanong ko dahil nakalimutan ko na ang tungkol doon simula nang umalis ako. Wala pa. Fake ang plate number ng sasakyang ginamit nila. Wala ring witness para ituro kung sinong gumawa. Mga nakamask din sila noon kaya't mahirap makita ang mukha nila. Sagot niya. Napabuntong hininga na lamang ako. Nang matapos niyang iluto ang niluluto niya ay nilagay niya ito sa lamesa at saka niya inalis ang apron niya. Kung hanggang ngayon target ka pa rin ng taong yon, kailangan mong mag-ingat. Manguha ka ng bodyguard na magbabantay sa'yo 24 hours. Alam mong hindi ako sanay na may nagbabantay sa akin. Anong gusto mo? Mamatay ka? Kukuha ka lang na magbabantay sa'yo kapag may nagawa na sila sa'yo kapag nabaril ka na? Napapakamot na lang ako sa sentido ko. Kung hindi ka komportable na may kasama kang palagi, pwede namang magmasid sila ng malayo sa'yo, dagdag niya. Napatango ako sa sinabi niya. Naghain na ako ng pagkain ko at saka ako kumain. Naupo na rin si Dalton sa kabilang upuan kung saan kaharap ko siya. Siya nga pala, gusto mo bang sirain ang career ng kapatid mo? Tanong niya. Giniya ko naman muna ang laman ng bibig ko at saka ako nag-isip. Susobra ba ako kapag ginawa ko yon? Do you think I'm the bad one if I do that? Tanong ko sa kanya. Napatingin naman siya sa akin. Kung sa tingin mo ang paghihiganti sa kanila ang makakapagbigay ng katahimikan sa puso mo, then do it. I can help you with that. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Kinuha niya ang cellphone niya at saka yun ibinigay sa akin. May kuha naman siya ng picture ni Michelle at ni Garrett na magkasama sa hotel. Kaya mo to kinuha? Tanong ko sa kanya. May taong nakakakilala kay Michelle. Kinunan sila ng picture. Nagkataon naman na kilala ko ang reporter na pinagsenda ng taong yun ng picture nila na magkasama. Isasend lang din yan sa akin ng kakilala kong reporter na makilala ka niya nung minsang kasama kita. Napangiti ako. Isang post ko lang nito sa social media sigurado pagkakaguluhan na sila lalo na ng mga fans ni Michelle. Napatigil ako sa pagnguya ko na makaisip ako ng idea. You know that I'm famous as a designer, right? Anas ko kay Dalton. Anong pinaplano mo? Tanong niya sa akin. Napangisi naman ako. Mukhang kilalang kilala niya na ako dahil nababasa niya na kaagad ang isip ko. Bakit di natin gamitin ang kaibigan mong reporter? Gumawa siya ng rumors about me and Garrett. Siyempre, yung headline is about me as a famous designer. Kapag nakilala nila na si Garrett ang ex-husband ko, Michelle is my sister, our next plan naman, i-post sa social media ang intimate pictures nila. That's enough to ruin her career, right? Nakangiti kong sad sa kanya. Seryoso siyang nakatingin sa akin pero tumango rin siya hindi kalaunan. Kung yan ang gusto mo, susuportahan lang kita. Ngumiti ako at saka ako ipinagpatuloy ang pagkain ko. Ramdam ko ang titig ni Dalton sa akin. Alam ko namang gusto niya na naman akong pigilan pero wala siyang magawa. Hindi ba mapapalapit ang loob ni Garrett sa'yo kapag ginawa mo yon? Tanong niya habang tinitingnan ko siya. Hindi ba't yun naman ang plano? I want him to fall in love with me para maramdaman ni Michelle ang naramdaman ko noon. Hindi niya inisip na magkapatid kami. Hindi niya inisip na kasal na kami pero ginawa pa rin niyang gusto niya. Kita ko ang paghugot niya ng malalim na buntong hininga pero hindi na siya sumagot. Sa akin, ako na maghuhugas ng mga pinggan. Uuwi ka pa, di ba? Magagaya ka pa rin para pumasok sa kumpanya mo. Anas ko sa kanya na matapos akong kumain at nilagay na sa sink ang pinagkainan ko. Kapag naramdaman kong may kakaiba sa paligid mo o may nakamasid sa'yo, tawagan mo ko kaagad. Tumango na lang ako sa kanya. Di ko maiwasang hindi matakot. Ayaw kong ako pa rin ang talunan hanggang kamatayan ko. Nilapitan ako ni Dalton at hinalikan sa noo. Nginitian ko na lamang siya. Mag-iingat ka. Usal ko na ikinatango niya. Siya nga pala, look at your social media. Huwag ka lang kay Michelle mag-focus. Wika pa naman niya bago umalis. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Ano bang ibig niyang sabihin? Binuksan ko ang social media ko. Kita ko naman na isang post nang merong nag-mention sa akin. Live shows are unforgiving. This is why construction and testing are just as important as concept. Hoping the model is okay. #Fashion Week. Tiningnan ko kung sino ang nag-post. Isa rin siyang designer na ibang kumpanya. Binasa ko ang nasa comment section. I know that.
Akala ko ba isa siyang sikat na designer pero bakit ganun ang nangyari sa model niya? At si Michelle pa talaga? There is a reason we test every piece again and again before it ever sees the runway. Comment pa ng iba. Alam kong ako ang tinutukoy nila sa mga comment nila at sa designer na nag-post. Tungkol ito sa nangyari kagabi kay Michelle. Napapikit na lamang ako at saka ako bumuga ng malalim na buntong hininga. Nakakalula ang mga revelasyon, hindi ba? Sino mag-aakala na sa likod ng kinang ng runway at tagumpay ng koleksyon ni Cassandra, may mas madilim palang balak na nabubuo? Nakita natin kung paano tuluyang nilamon ng selos at alak si Michelle. Pero ang tanong, nagpakita lang ba siya ng tunay na kulay? O sadyang hindi lang niya matanggap na ang tira-tira na tinatawag niya ay siya na palang ginahabol ng lahat ngayon? At ito si Cassandra mula sa pagiging biktima, ngayon unti-unti nang nagiging master ng laro. Gagamitin niya ang kanyang kasikatan at ang mga hawak na alas si Delton para tuluyan pabagsakin ang kanyang sariling kapatid. Sa tingin niyo ba mga listeners, masyado nang malupit ang planong paghihigante ni Cassandra? O ito lang ang nararapat na kabayaran sa lahat ng luhang iniiyak niya noon? Huwag din nating kalimutan ang babala ni Delton, may sumusunod sa kanila. May panganib na nagmamasid sa dilim. Sino ang taong ito? May kinalaman ba ito sa nakaraan ni Cassandra? O may bagong kalaban na gustong sumira sa kanyang pag-akyat sa tuktok? Kayo, kanino kayo kampe? Kay Cassandra na nagnanais ng hustisya o kay Michelle na pilit kumakapit sa kanyang bumabagsak na karir? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil binabasa namin yan at syempre, huwag kalimutang i-click ang like at subscribe para sa susunod na pasabog sa sunod na kabanata. Muli, ito ang inyong narrator nagpapaalala, sa mundo ng pag-ibig at paghihigante, ang pinakamatamis sa tagumpay ay hindi yung nakukuha sa bilis kundi yung nakukuha sa taming timing. Maraming salamat po.